Anyway, so I want to share something para naman may take home tayo pag-uwi. Nung nakaraang Christmas party, meron pang mga presentation tayo, di ba? Yung mga frustrated actors natin, taas sa kamay, mag-ingay. Yung mga galing natin actors and actresses, salamat sa inyong performance. Ang gagaling. Nangarap ba kayong maging artista? Oh, sabi na eh. Si Brother Rolly, asan ka? Frustrated na yan eh. Sino bang ano mo? Alpi Anido ba yung nakapantay mo? Sino yan? So, may mga taong gusto maging artista. Ako ayoko maging artista kasi mahirap ang buhay ng artista. Eh, nung nagpastor ako, mas mahirap pala. Sabi ko, nag-artista na lang sana ako. Yung mga pinapakain sa buhaya na artista. Sino gustong mag-artista sana? Taas ang kamay. Maging star. Nahiya kayo. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon ngayon. You can be a star. Sabi mo sa katabi mo, pwede kang maging star for Jesus. Hindi Star Trek star talaga. Sa Bible may kwento po, merong isang malaking star na nagpakita nung sinilang si Jesus. Okay? Ito yung sinundan ng mga wise men. So itong malaking star na to, in-explain ng science to kung ano daw. Pero bago yon, gusto ko lang balikan yung, naalala niyo yung wise men? Ginaid nitong star, papunta kay Jesus, dumaan kay Herod, at yung topic natin December, umiikot sa panahon ni Herodes, yung mga kaganapan ng Christmas. So itong mga wise men na to, bakit sila wise? Review lang tayo. Bakit sila wise? Bakit wise? Bakit wise ang tawag sa kanila? Although, ang tawag sa mga scientists nung araw, astrologers, mga wise men sa Babylon. Pero, sa ating revelation na pinag-aaralan, they are wise because nagbiyahe sila ng napakalayo for one reason and for one purpose, to worship Jesus. Pumunta sila sa Jerusalem, sabi nila, andito kami para i-worship yung King of the Jews, sabi nila kay Herod. So, ilang taon silang nagbiyahe? Ilan? Nung nakita nila yung star 2 years ago. So, kung nag-start silang magbiyahe, nung nakita nila yung star, 2 years silang nagbiyahe. Ganon katagal. Or, pwedeng 1 year later on. So, basta, ang biyahe nila napakalayo, pero nag-worship sila. Yung mga taong matalino, kahit malayo, umaattend ng church yan. Nagsisimba yan, hindi yan nagdadahilan. Yung iba, dyan lang, lalakarin lang, absent pa eh. Wala naman dito nun. Wala. Pangalawa, bakit sila wise? Yung star na nakita nila, hindi iisa maraming star eh. Maraming star. Pag nagbukas kayo ng radyo, ng TV, maraming nagpipreach, nagtuturo ng Bible. Pero alam mo ba kung alin doon yung nagtuturo ng totoo? Minsan may mga reels, may mga TikTok, nire-repost natin. Sigurado kayong nire-post mo ay tama? Kailangan alam mo yung tamang message. So ang wise men, alam nila, they know how to identify the true message and messenger na maglilid kay Jesus. Pangatlo, binibilisan ko lang, bakit sila wise? Nung dumating sila sa bahay, sino winorship nila? Nandun si Mary, nandun si Joseph, si Jesus, around 2 years old. Sino winorship? Si Jesus. Ang matalinong tao, alam niya kung sino ang i-worship, ang sasambahin. Him, Jesus, hindi they. Okay? Tanungin mo katabi mo, matalino ka ba? Alam mo kung sino i-worship? Jesus lang. Pangapat, alam nila, kaya sila matalino, may dala silang mga regalo, na pag-worship, may offering. Na ang part ng worship ay yung offering. So may offering sila. Until now, wise men seek Jesus, but foolish men seek religion. Pag nagyaya ka sa church, sa Bible study, ano bang religion nyo? Foolish yun. Pag tinanong religion, foolish yun. Pero pag tinanong, ano ba yung katotohanan? Wise yan. Kaya pag nag-invite sa inyo, anong religion mo? Alam na, foolish. Pag religion ang hinahanap, foolish. Pero pag katotohanan, wise. Ano ka dun? So ngayon, Matthew 2, verse 2.
Nung dumating doon yung mga wise men, sabi dito, hinanap nila yung King of the Jews. Ang sabi nila, we saw his star. Nakita namin yung kanyang Tagalog ng star. Bituin, ayan. And then, verse 9 to 10, laktaw tayo. It rose, went before them. Itong star na to, ginaguide sila, pinangungunahan sila, and nung dumating na sa bahay nila Jesus, it came to rest over the place where the child was. When they saw the star, they rejoiced exceedingly with great joy. May napanood ako nung 2 weeks ago. Sabi doon, scientific explanation ng star in Bethlehem. Ito raw ay conjunction ng planet, Jupiter, Saturn, at kung ano-ano pa. Nung araw na yon, sobrang liwanag. Kaya lang, sabi ko, kung ito ay conjunction ng mga planets, nagkatapat-tapat kaya sobrang liwanag, bakit ito umaandar at pagtapat ng bahay tumigil? So therefore, hindi ito Jupiter. Kasi kung Jupiter, Saturn umaandar, ay nagkagulo-gulo na ang universe. May mga gravitational changes. So therefore, hindi ito Jupiter, hindi ito Saturn, hindi ito kung ano man. Sa Bible, pag sinabing star, ito po. Sa Revelation 1:20, ang star na tinutukoy doon ay anghel. At yung word na anghel sa original Greek ay angelos, na ibig sabihin messenger, mensahero. Sa Revelation 12:4, nung si Satanas ay nagrebelde, ang sabi dito, nakuha niya yung 1/3 ng mga angels na tinatawag din silang mga stars. Si Lucifer, nung siya'y bumagsak, ang tawag sa kanya, nung naging demonyo siya, morning star o son of the dawn. So, sa Bible, tinutukoy din ang mga anghel na star o yung mga messenger na star, yung tagapagdala ng mensahe. So, yung nakita ng mga wise men, hindi ito Jupiter. Kinakalaban ko yung scientific explanation dahil kung Jupiter to bakit umaandar? Ito yung mga anghel. Ito yung mga messenger. Okay? Ngayon, ang messenger, hindi lang anghel, pwedeng tayo rin. Paano ba tayo magiging star para kay Jesus? Itong star na nakita ng mga wise men, maraming wise na naghahanap pa rin kay Jesus ngayon, and they need a star. May mga naghahanap ng religion, hindi natin kailangan yung mga taong yan, pero may naghahanap ng Jesus, kailangan nating i-guide sila. At sino? Paano? Paano tayo magiging guide? Paano tayo magiging star sa mga wise people na gustong makilala si Jesus, makalapit kay Jesus? Anong karakteristik nitong star na to na nag-guide sa mga wise men? Ito po, bibilisan ko na lang. Star shines in darkness. Nakakita kayo ng araw, ng bituin kanina pag attend nyo dito? Sa langit hindi yung sa design. Pagtingin nyo sa langit, nakakita kayo ng bituin? Talaga hindi? Meron? Ano? Yung sun ay star. Okay? Pinakamalapit yan. Pero, yung maliban sa sun na star, na pinakamalapit na star sa ating planeta, meron pa ba kayong ibang star na nakita? Makikita ba ang star na malayo sa araw? Itong star na nag-guide sa mga wise men, kailan nila nakikita? Araw o gabi? So, mostly, ang biyahe nila araw o gabi? Gabi. So, itong star na to, nagsishine in darkness, tuwing gabi. Ano ang gabi? Ang gabi po, spiritually speaking, ito yung mga panahon na madilim ang buhay mo, malungkot ang buhay mo, mahirap ang buhay mo. Ito yung mga panahon na hindi maganda, madilim. Ang mga star, kahit madilim ang sitwasyon ng buhay ng mundo, buhay niya at buhay ng mga taong ginaguide niya, tuloy pa rin siya sa pag-shine. Pag ikaw Kristiyano, na pag naghirap ang buhay mo, parang gusto mo nang mag-backslide, mahirapan kang maging star. Pag walang answered prayer, parang tinatanong mo si Lord, Lord, ba't ganito? Mahihirapan kang maging star. Dahil ang tunay na star, sa hirap at ginhawa ng dilim ng buhay, tuloy ang liwanag at ginaguide niya yung mga wise men palapit kay Jesus. Ang tunay na star na nagdadala ng tao kay Jesus, hindi sumusuko sa dilim ng buhay. Bagkos,
Kung kailan madilim, nagliliwanag siya at yung ibang nasa dilim, ginaguide niya. Kung yung nasa dilim, nahihirapan na, ikaw nasa dilim din, sino magaguide dyan? If the blind lead the blinds, they will fall into the ditch, sabi ni Jesus. Kung wala kang liwanag at yung mga nasa dilim ay i-guide mo, sa kaya hantong. Wala, laglag kayo. Kaya yung mga Bible study leaders, lahat ng Christian na nandirito, dapat sa dilim ng buhay, nagliliwanag ka. Sabi mo sa katabi mo, nagliliwanag ka dapat. Kahit mahirap, kahit walang pera, kahit walang sagot sa prayer, kagaya ni Elizabeth tsaka si Karaya, tuloy ang pagniningning mo, tuloy ang liwanag mo, kahit nahihirapan. Kailan ako nag-absent dito? Ilang beses ako na-ER? Nag-absent ba ako ng Sunday? No. Prayer meeting? No. Tuloy ang laban, tuloy ang liwanag kasi nag-guide ka ng mga tao. Hindi pwedeng masakit ang ingroom ko, absent muna ako, may dahilan ako ngayon. Masakit ang kilay ko, nabunot ko, may butlig. Ang mga leader, ang mga Kristiyano, matibay sa dilim. Nagliliwanag sa dilim. Mas madilim, mas maliwanag sila. Ang maliit na kandila, pag maliwanag, hindi mo makikita. Pero pag madilim, mas kitang-kita mo yan. Sabi mo sa katabi mo, dapat ganyan ka. Hindi mahinang nilalang. Hindi Christmas light na nagbiblink. Dapat ang liwanag mo, spotlight. Pangalawa, anong karakteristik ng star? Dapat ikaw yon, dapat ako yon. Ang mga star, they lead men to Jesus. Pag ikaw Bible study leader, hindi ikaw ang bida. Si Jesus ang bida. Pag ikaw pastor, hindi ikaw ang bida. Pag ikaw propeta, yung mga nakikita natin sa Facebook, yung iba hindi na nagbabasa ng Bible, nag-aantay na lang sa sasabihin ng propeta. Kulto yun. Ang tunay na nag-guide ng tao, ginagay niya ang tao palapit kay Jesus, hindi sa sarili niya. Hindi niya iniipon yung mga follower at ako sundin nyo, hindi. Si Jesus ang sundin nyo. Yun ang tunay na leader. Amen. Hindi yung ikaw ang bida, bibilihin mo yung loyalty, babayaran mo yung katapatan nitong tao. No, no, no. Dinilid natin ang bawat tao, pinagpe-pray natin yung 10 para ilapit kay Jesus, hindi sa sarili natin. Maliwanag po ba? Pangatlo, the star leads these men patiently. Ilang taon nagbiyahe? Ilang taon nagpakita yung star sa mga wise men? 2 years. Ang pag-aalaga ng tao, kailangan mo ng tiyaga. Kung ikaw magiging Bible study leader, i-guide mo yung mga tao. Mahirap i-guide ang tao. Mas madaling mag-guide ng aso at pusa. Okay? Wala pa akong inalaga ang pusa na nag-tridor sa akin. Wala pa. Tao, marami na. Kayo, na-tridor na kayo ng pusa nyo? Ha? Wala. Pero tao, meron. So ngayon, kahit pa gawin sa'yo ng tao yan, may mga kilala akong pastor, nakuryente ako tinrider ako tumigil magpastor. So, ang dahilan ng pagpapastor mo, tao, ako ang dahilan ng paglilingkod ko, Diyos. Wala akong pakialam kung anong gawin ng tao sa akin. Dahil hindi sila ang pinaglilingkuran ko, Diyos ang pinaglilingkuran ko. Amen? Kung ikaw Bible study leader, ganun din ang prinsipyo at utak mo dapat. Sa Diyos ka naglilingkod. Ano man gawin ng tao sa'yo, wala kang pakidon dahil bahala ang Diyos sa kanila. God will fight for you. Igaganti ka ng Diyos kung ano mang ginawa sa'yo. So ganun din naman dito. Pag nag-alaga ka ng tao, may pasaway, may sobrang pasaway, konting pasaway, walang hindi pasaway. Lahat pasaway. Yung sobrang pasaway, nagpapass away. Pero yung hindi, aalagaan mo yun, pagtsatsagaan mo yun, pagtitiisan mo yun, hanggang sila'y magbago, matuto kay Lord, at balang araw magpagamit din kay Lord. So 2 taon pinagtsagaan ng star, itong mga wise men na mailapit kay Jesus. Sa totoong buhay, sa Bible study, hindi lang 2 taon. 3, 4, ilang taon na kayo sa Bible study na magkakasama? 3? O, tingnan mo, nilagpasan nyo pa yung star. Di ba?
Masaya ba? May lungkot din ba? Meron din bang pasaway? Kasali yan sa paglilingkod eh. So to be a leader that leads, to be a star, kailangan matyaga. Kailangan mapagpasensya ka. Hindi ka pwedeng pikon. Hindi pwede mong sabihin, bahala sila. Ayaw nila, diwag. Hindi pwede yon. Hindi pwede yon. Lahat ng tuturuan natin sa Bible study, i-assume mo pasaway. Okay? Kaya nga yan pasaway, aayusin mo yan. Gagamitin ka ni Lord para sa kanila. Pero may level yan at saka may hangganan. Yung pasaway, titino yan. Pag hindi tumino, pass away na yan. Okay? So, pang-apat. Sabi doon sa binasa nating verse, nung nakita nila yung star, naging masaya yung mga wise men. They saw the star, they rejoiced exceedingly with great joy. Ikaw bilang leader, bilang nag-guide sa mga tao palapit kay Jesus, pag nakita ka ba nila, natutuwa ba sila sa iyo na makita ka? Hoy, nandiyan si leader, bless na bless ako. Hoy, nandiyan si leader, pambihira, nakakaasar yan eh. Anong klaseng leader ka? Anong klaseng guide ka? Nagpapasalamat ba ang mga tao dahil sa ginagawa mo sa kanila o naiinis sila, wala lang silang magawa? To be a leader, to be a guide, dapat nagbibigay ka ng saya sa mga taong nililid mo. When it comes to saya, hindi yung pinautang mo lahat kaya masaya, hindi ganun ha. Yung walang usapang pera pero masaya sila sa'yo. Yun, nakita nila yung commitment mo, yung oras mo, kasi pag ikaw naglilid ng tao, tumutulong ka, nagsasakripisyo ka ng oras, nagsasakripisyo ka ng pahinga, papahinga mo na lang, di ba? Dito, yung ministry, nagsasakripisyo kayo pag Sunday. Pero pag Bible study leader ka, the whole week, pag may Bible study ka, itutulog mo na lang, inunood mo na lang ng TV, ipapahinga mo o sa pamilya mo, ibibigay mo pa sa Bible study mo. Sakripisyo yan. Ang paglilid ng tao is a sacrifice. Kaya the more you lead, the more people you lead, the more sacrifice you need. Kagaya namin, dami naming nililid, ang dami naming sakripisyo. So Bible study leaders, you need to sacrifice. Hindi pwedeng petiks-petiks ka lang, hindi pwedeng leader ka pero wala kang ginagawa. Hindi pwede yun. Para ang buhay ng iba gumanda, merong magsasacrifice. Okay? Sa pagtuturo lang, sinabi ko dito, para hindi mahirapan ang mga nakikinig, kailangan ang nagtuturo na hirapang maghanda sa ituturo niya. Ganon din sa Bible study. Para mailid mo ang tao at mapabuti, you need to sacrifice many things. Pera, oras, panahon, pahinga. Kaya kung akala nyo, yung mga Bible study leader nyo, walang magawa sa buhay kaya nagba-Bible study, wrong. Ang laki ng sakripisyo ng mga yan. Kaya wag nyo sayangin oras nila. Hello? Hello? Pupunta. Ay, ano na lang, next week na lang. Hello? Kinancel yung para sa pamilya, para sa iyo, tapos sasabihin mo, next week na lang? Hello? Tapos, late ka pa, tapos na Bible study, tsaka kadarating. Kaya nga maganda yung Bible study after Sunday, para hindi ka malate, di ba? Na-late pa rin, ano? So, you want to be a star. You want to shine for Jesus. Ito, mahirap maging star. Kita ka, tinitingnan ka, ang liwanag mo, pero hindi nila alam yung sakripisyo mo. The sacrifices behind sa accomplishment. Kami, yung mga nakakita sa amin, parang gusto namin, ganyan, gusto namin. One time, may umattend dito, taga-Pasig. Gusto ko ganyan, kagaya ni Pastor, bla bla bla. Sabi ko, hindi mo alam yung pinagsasabi mo, hindi mo alam yung paghihirap namin. Hindi mo alam yung pinagdadaanan namin. Yung, bago kami nakarating dito, kung saan kami dumaan. Yung iba, gustong makarating dito, pero ayaw dumaan dito. Bago ka makarating dito, dito ka dadaan. Walang ibang daan. There's no elevator in success. Walang elevator. Wala ding escalator. Lakad. Okay? Lakad. So to be a star, you need to sacrifice many things. But, ito lang yung calling natin bilang Kristiyano.
Dalawa lang, to win souls and to make disciples. Wala nang iba. Ngayong taon, lahat tayo maging star. Lahat tayo, beginning January hanggang December, i-lead natin yung mga wise people na naghahanap kay Jesus. Yung mga naghahanap ng katotohanan, hanapin natin sila, i-lead natin sila palapit kay Jesus. Hindi reliyon. Bible lang, Jesus lang. Sabi ng Daniel 12:3, those who are wise will shine. Imagine mo to ha. Kanina, ang pinag-aaralan natin, simula, wise men. Yung wise men, nakarating na kay Jesus. Nag-worship na. The wise men will become stars. Tingnan niyo yung connection ha. Those who are wise, the wise men, will shine, will become star. Ikaw dati, naghahanap ka ng katotohanan. Then natagpuan mo na. Ano naman ang gagawin mo nung natagpuan mo na yung katotohanan? Dapat ikaw naman ang maging star. Dati ikaw naghahanap, ngayon ikaw naman ang naglilid. Amen. Kaya nga, we required everyone to pray for 10 names na ililid mo kay Jesus this year. Hanggang matapos ang taon, dapat itong mga taong ito na pinagpipray mo, nadala mo na kay Lord bago matapos ang taon. So those who lead, those who wise will shine, magiging star, the brightness of the heavens, and those who lead many to righteousness, like the stars forever and ever. Dati wise men ka, naghahanap ng truth. Ngayon, dapat star ka na. Amen? Sinong gustong maging star para kay Jesus? Yung mga frustrated na mga stars, it's your moment to shine. Amen? Tayo. It's your moment. Beginning today, January, February, March, maraming taong naghahanap kay Jesus. Nandyan lang sila sa tabi-tabi. Huwag nating sabihin, wala akong makitang shiran. Sabi ng Bible, the harvest is plenty. The laborers are few. Pag sinabi mo wala kang mashiran, sino nagsisinungaling? Ikaw o ang Bible? The harvest is plenty. Kahit saan ka tumingin, meron. Kahit saan ka magpunta. Ako, ngayon, may dalawa akong Bible study na nabuksan. May attendees ako sa Tarlac, sa Baguio, sa Canada. Yung Japan, pinagpipray pa natin hanggang ngayon. Ang dami opportunity. Ang dami naghahanap kay Lord. Hindi ka lang nagliliwanag kaya hindi mo nakikita. It's time to shine. Ngayong taon na to, dalawa lang ang goal ng church, to win souls and to make disciples. I-guide natin ang tao kay Lord, magliwanag tayo, maging star tayo. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, magliwanag ka. Maging star ka para kay Lord. Okay, before we close in prayer, meron po bang ngayon lang naka-attend dito? Taas ang kamay po, wagayway. Kung may first timer tayo. Sige po, wagayway lang po kayo. Meron? At kung meron, ayan, baba kayo dito. Pag-pray ko kayo, tapos na tayo. Closing prayer. Punta po kayo dito kung may mga nag-invite. Kung may mga nag-invite, samahan nyo sila. Kung wala naman, yung mga ushers natin dyan, pakiguide nyo sila dito. Tapos na tayo, closing prayer na. Sige po, lapit kayo dito sa harapan. And welcome po kayo dito sa Juhia. Ang Juhia po is Jesus Our Hope International Assemblies. Pangalan lang po yan. Ang mahalaga po dito, yung tinuturo namin, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Bible lang. At wala kaming tinuturong dapat sambahin at sundan, si Jesus lang. Dahil walang namatay sa krus para sa kasalanan natin, kundi si Jesus lang. Walang pastor, walang pare, walang ministro, si Jesus lang. At wala nang daan patungo sa langit, sabi ng John 14:6, Jesus is the only way, the truth, and the life. No one can go to the Father in heaven except through Him. Kaya, kung pupunta tayo sa langit, si Jesus lang ang daan patungo doon. So, before we close, inaanyayahan ko po kayo na tanggapin natin si Jesus sa puso natin dahil sabi ng John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang kung sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak. Ibinigay. Ang sabi ng John 1:12, sino mang tumanggap kay Jesus, magiging anak ng Diyos. So yung binigay, dalawa lang ang pwedeng gawin, tanggihan o tanggapin. Pag tinanggap natin,
anumang mangyari sa buhay na to, pasok tayo sa langit. Pag tinanggihan natin, lagot tayo. So, it's up to us. So, pwede tayong yumuko lahat at pumikit. Tayo po'y mananalangin. Sa sino mang gustong tumanggap kay Jesus, lalo kayo po na nandito sa harapan, pwede pong itaas natin yung isang kamay natin sa Diyos. Tanda na, Lord, andito ako, tinatanggap kita bilang aking Diyos, tagapagligtas ng buhay ko. At sumunod kayo sa panalangin ito. Sabihin nyo, Panginoong Jesus, sa oras pong ito, ako po'y lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba. Inaamin ko, ako isang makasalanan at wala akong magagawa para iligtas ang aking sarili. Ngunit Panginoon, ako po'y nananampalataya, kaya ka namatay sa krus, ay para tubusin ako, linisin, patawarin, sa lahat-lahat ng mga kasalanan ko. Sa oras na ito, binubuksan ko sa iyo ang aking puso. Tinatanggap kita bilang aking Diyos, Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po sa pagpapatawad mo, sa pagmamahal mo, at pagliligtas mo na ginawa doon sa krus para sa akin. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang pong magpipray. Pwede nyo nang ibaba ang inyong mga kamay at patuloy lang tayong nakayukot nakapikit. Lord, salamat sa buhay ng mga anak mo na lumapit dito sa harapan. Kilalang kilala mo sila, alam mo ang kanilang buhay, walang lingid sa iyo. Kaya ang dalangin ko, ano man ang kadahilanan na napunta sila rito, ito ay divine setup. Ikaw ang nagtakda nito, ikaw ang nagplano nito dahil mahal mo sila, gusto mo silang bigyan ng bagong simula sa kanilang buhay, bagong pag-asa, at kung ano man yung mga problema nilang bitbit ngayon, Lord, may solusyon ka sa lahat ng ito. Kung ito man ay sakit karamdaman, Lord, ikaw ang Diyos na nagpapagaling sa amin. Kung merong katanungan, ikaw ang sagot. Kung merong Panginoong naguguluhan, ikaw ang guide, ikaw ang nagbibigay ng liwanag. Kaya Lord, dalangin ko sa lahat ng nandirito, sa harapan at hanggang doon sa taas sa lahat ng nandirito ngayon, yung aming narinig. Kami, anawa ay maging mga wise men na naghahanap ng katotohanan at ang hinahanap si Jesus lang, hindi relihiyon. At the moment na kami nakahanap na ng katotohanan, kami naman ang maging star na mag-guide sa mga naghahanap patungo sa iyo. Kaya Lord, ngayong taong ito, beginning this January, magliwanag kami, maging star kami na maglilid ng tao, magtsatsaga sa mga tao hanggang yung mga taong ito mailapit namin sa iyo, makakilala sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo kami, bigyan mo kami ng burden, compassion for the perishing souls, at hayaan mo yung goal ng church, yung goal ng bawat Kristiyano, Panginoon, to win souls and make disciples. Gawin talaga namin to araw-araw. Maging bahagi ito ng aming spiritual DNA. Kaya salamat. We thank you, Lord. We give you praise. We give you all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen.